Tahimik lang silang nagtatrabaho, kumakanta, nagpapasaya, pinipilit ngumiti sa harap ng kamera, pero sa likod ng mga ilaw, may bigat na dinadala. Bawat kanta, bawat palabas, bawat proyekto may kaakibat na buwis, milyon-milyon, halos kalahati ng kinikita, diretso sa kaban ng bayan, sabi nila, para sa tao, para sa bayan, pero nasaan? Sabi ni Regine Velasquez Alcacid, ang aking income tax ay nasa 32% plus 12% VAT, 44% ng pinaghirapan ko, napupunta sa gobyerno, pero wala akong nakukuhang benepisyo. Hindi raw mahirap ang Pilipinas, pinahihirapan lang. Akala ko noon, mahirap ang bansa, pero ngayon, napagtanto ko, hindi tayo mahirap, pinahihirapan tayo. Bawat buwis na binabayaran, dapat may kapalit, maayos na ospital, libreng edukasyon, matitinong kalsada, ligtas na pamumuhay, pero hanggang ngayon, puro pangako. Habang ang ilan sa mga opisyal ay ipinagmamalaki pa ang ayuda na parang galing sa sarili nilang bulsa. Pag nagbibigay sila ng tulong, ipinamumukha nila na galing sa kanila, para bang galing sa pinaghirapan nila ang ipinapamigay nila. Sakit, galit, pagod, yan ang laman ng puso ng ilan sa mga artistang matagal ng tahimik. Sabi ni Wency Cornejo, gusto ko nang sumabog, hindi ko na alam kung paano ipapahayag ang galit at pagkadismaya, may nag-aapoy na galit sa loob ko dahil sa inutil na gobyerno natin. Isang tinig ng pagkadismaya, isang sigaw ng katotohanan. Ang mga artista mga manggagawa rin, nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, umaasa, pero habang kumikislap ang mga entablado, tuloy ang pagnanakaw sa dilim. Hindi tayo mahirap, hindi tayo tamad, pinahihirapan tayo ng sistemang matagal ng bulok. At habang patuloy silang kumakanta para sa bansa, tila sila rin ang matagal ng tinanggalan ng boses, pero sa bawat boses na naglalakas loob magsalita, may pag-asang magigising muli ang bayan, dahil ang tunay na musika ng Pilipinas ay hindi awit ng pagdurusa, kundi himig ng pagkakaisa, tapang, at pagbabago, para sa bayan, para sa katotohanan, para sa kinabukasan, hindi tayo mahirap, ginagago lang Titos pa lang tayo. kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo-kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nananawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, swapang, makakapalang muka. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trilyon pesos, bitay ang hatol. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, silya elektrika. Gawin nyo po yan. Sana po gawin nyo. Kasi yung death penalty, ayaw nyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin nyo po ngayon yan. Para pong awa nyo na po. Para po matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Titus pa